Magandang araw mga kamag-aral. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga nakapaloob sa Museo ni Rizal dito sa Fort Santiago. Kaya mabuting makinig at ng marami kayong bagong kaalaman na may nagtag sa inyong kaisipan. Ngunit bago tayo tumungo sa Museo ni Rizal, kayo muna ay aming isasama sa aming pagpunta sa Fort Santiago upang malaman niyo rin kung anong mga dapat dalhin bilang estudyante sa inyong pagbisita. Dalhin ang inyong ID or kahit anong patunay na kayo estudyante upang ma-avail nyo ang discounted price na 50 pesos each. Magdala rin ng payong at tubig lalo na kung balak nyo bumisita rito ng tanghali. Kung first time nyo pumunta sa Museo ni Rizal, meron kaming inihandang munting guide kung paano kayo makakarating roon. Nakarating na kami sa tinatawag na Dambana ng Rizal kung saan dito ikinulong si Rizal simula noong Nobyembre hanggang Disyembre 1896. Sa pagpasok ng museo, agad na bubungad ang mga makabuluhang nangyari kay Jose Rizal. Sa bahaging ito naman, makikita natin kung sino nga ba si Jose Rizal lalo na para sa mga Filipino. Makikita naman dito ang mas detalyadong pangyayari o nangyari noong taong 1896 sa buhay ni Rizal. Ipiniit si Rizal sa Fort Santiago at inakusahang pangunahing tagapagbuo at diwa ng himagsikan, maging author ng mga aklat na nag-aadhika ng rebelyon. Ito ang antisala ng bilangguan. Ito ay isang espasyo o lugar sa loob ng isang bilangguan kung saan ang mga bilanggo ay dinadaan muna bago sila ilagay sa kanilang mga selda. Makikita nyo rito ang kopya ng huling liham ni Rizal na kanyang isinulat para sa kanyang pamilya. Ito ay isinulat niya noong siya ay nasa silid piitan. Pagpasok niyo dito ay makita niyo ang prison cell o ang selda ni Jose Rizal. Dito niya isinulat ang kanyang huling paalam o mas kilalang mi ultimo adios. Siya ay nakulong noong ika-3 ng Nobyembre hanggang ika-29 ng Disyembre taong 1896.
Ito ang silid paglilitis kung saan si Rizal ay nahatulan ng mga Kastila noong 1876 dahil sa kanyang mga isinulat na nagtataguyod ng reforma at kritisismo sa pamalaan. Siya ay pinatay na nag-udyok ng kilusang pagmamartir para sa kasarinlan ng Pilipinas. Dito natin makikita at mababasa kung saan at kailan pinatay si Rizal. Ito ay mga original na gamit ni Rizal nung siya ay buhay pa. From coat to vest, pati sombrero, pati bag. Sa silid kabayanihan ni Rizal, tinatangi ang yaman ng kanyang diwa at pangarap. Awan nga pa na nakikita nyo ngayon ay nagngangalan The Martyrdom of Jose Rizal na gawa ni Mr. Carlos Botong Francisco. Ang araw bago bitayin si Rizal ay sumulat siya ng liham. Ang nakapaloob sa liham na ito ay gusto niyang makita ang kanyang mga kapamilya bago siya mamatay. Sa Room of Legacy ni Rizal, sumasalamin ang kahalagahan ng kanyang pamana. Dito ang bawat kanto at alitaptap ay naglalahad ng mga aral at pagsusumikap at pag-ibig sa bayan na iniwan ni Rizal. Ang tulang to ay mababasa natin sa libro ni Jose Rizal sa No Limitang Here. Sa pinakasikat at kilalang libro ni Jose Rizal, No Limitang Here.
makikita natin sa larawang to ay mga kababaihang nagtitipon upang ipaglaban ang kanilang karapatan sa pag-aaral. Ito naman ay deklarasyon ni Jose Rizal sa mga kababaihan ng Malolos na nagpapakita siya ng appreciation sa kanilang pinaglalaban.